Manager Yao, nasa mall po natin si Mr. Gu. Mr. Gu? Wala naman siyang sinabi na pupunta siya. Baka nag-surprise inspection siya. Kung ganon, puntahan natin si Mr. Gu. Tara na! Mr. Manager, itong dalawang to kasi. Wala silang pambilit, nanggugulo pa. Nanggugulo? Dito pa talaga? Totoo ba ang sinasabi niya? Gusto lang naman namin bumili ng damit. Bibili? Sa tingin ko, gusto nila magsukat. Isusukat niya lang pero di niyo bibilhin. Paano kung madumihan yung mga damit? Di na namin mabebenta pa ganun. Isa pa, paano kung masira ninyo? Kaya niyo bang bayaran? Sir Manager, nandito lang sila para manggulo. Ngayon nga lang sabi nila magre-report daw sila. Saksi ang dalawang madam na to. Tama, titistigo kami. Store Manager, siya ang design manager ng hanging group. Design Manager? Tama. Nandito ako para mamili sana ng damit. Pero di ko inaasahan na nagpapapasok pala kayo ng mga ganitong klaseng tao sa store ninyo. Hindi ako komportable sa store ninyo. Kapag hindi nyo nasolusyonan na to, hindi na ako babalik dito. At sasabihin ko sa lahat na pangit ang store ninyo. Bilang store manager, dapat ay hindi ko haya na mangyari ang mga ganitong bagay. Kundi, mawawala kami ng trabaho lahat. Huwag ka pong mag-alala. Papalisin ko na po silang dalawa. Kayong dalawa, hindi kayo nababagay dito sa store namin. Lalo na't nanggugulo na kayo. Nakaka-apekto na kayo sa pagtatrabaho namin. Umalis na kayo. Tara na. Teka lang. Paano kung di kami aalis? Di aalis? Kung ganun, security nang bahala sa inyo. Itong hanging group shopping malls. Malalagot kayo pag nanggulo pa kayo. Hindi nyo ba alam na kayo ang malalagot? Ang mga katulad nyo, masasamang ugali. Tingin ko'y dapat matanggal kayo sa hanging. Yawang, may 3 minuto ka para pumunta dito sa Carousel Clothing Store. Kapag natagalan ka, tanggal ka na sa trabaho. Bilisan mo. Ikaw? Kilala mo si Mr. Yao? Anong floor ba ang store nila? 4th floor. Saan din tayo? Bilis! Chicken. Bala din parang walang silbi mong asawa. Talaga ang tinatawagan niyang boss ng store na to? Maluwag na ba yung tornilyo mo, Mr. Assistant? Assistant ka lang naman. Pero kung umasta ka, parang CEO. Ikaw? Alamin yung lugar nyo. Isa lang kayo hampas lupa. Kalokohan ang pagpunta nyo dito. Ngayon, nagkukunwari ang asawa mo na CEO? Mukhang manilibing ka ng buhay kasama ang asawa mo. Nagsisinungaling lang siya. Umalis na kayo dito. Nakakasira lang kayo ng imay ng store namin. Umalis na kayo. Hayaan mo na. Sa iba na lang tayo mamili. Hindi ka pa na-promote sa trabaho mo. Baka mapektuhan yan dahil dito. Huwag kang matakot. Maghintay ka lang. Makikita din nila kung sino ang aalis dito. Kung ayaw nyo talagang umalis, tawagin ng security. Wag! Security, may nanggulo sa store namin ngayon. Pumunta kayo agad dito. Tumawag na ako ng security. Papunta na sila dito. Kung ayaw nyo makalakad talabas at mapahiya, umalis na kayo. Oo, sige. Gusto kong makita kung sino maglalakad palabas. Mr. Gu! Mr. Gu! Pasensya na po, Mr. Gu. Nahuli ako. Mr. Yao, tinawag mo po siya Mr. Gu. Nagkakamali ka lang po ata. Ikaw talaga! Mr. Yao, hindi ba't ako ang assistant ni Mr. Gu? Dapat talaga hindi mo ginagalit ang president. Alam mo naman siguro kung paano siya magalit, hindi ba? Oo, tama. Nakita ko si Mr. Gu kanina at ikaw ang assistant niya. Akala ko nandito si Mr. Gu kaya ako punta dito. Nalito lang talaga ako. Asya, sabihin mo, ano nangyayari dito? Ang dalawang to nanggugulo pero ayaw pa rin nila umalis. Hindi yan totoo. May pera kaming pambili. Sila lang nagsabi na di namin afford. At pilit kami pinapalabas. Ano?
Di ba ang motto ng store natin ay customers first? Nakalimutan niyo na ba? Pero Mr. Wang, wala naman talaga silang pambili. Hindi sila nababagay na bumili dito. Ang ibig sabihin ng customers first ay kahit na meron o walang pambili ang customer, ay dapat aasikasuhin mo pa rin. Ang simple lang intindihin yan, bakit di nyo magawa? Mr. Yao, mamahalin ang mga items natin. Hindi naman tutulad sa ukay-ukay. Siya nga pala, siyang design manager ng Hanging Group. Saksi siya sa panggugulo nila dito. Bulag ba kayo? Hindi ko alam paano ka nakapasok at wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 30 minuto para mag-impake at umalis dito. Tanggal ka na, kundi baka may mangyari pa sa'yo. Mr. Yao, ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo naman po kami tatanggalin sa trabaho? Bakit? Dahil maling tao ang inaapi ninyo. Sino naman? Sila ba? Madam, nakinig lang kami sa'yo. Kaya nga namin siya pinapalis, hindi ba? Pero ngayon, matatanggal kami sa trabaho dahil doon. Tulungan mo po kami. Opo. Pakiusap. Tulungan mo kami. Mukhang seryoso itong Mr. Yao na to. Posible kaya, ang walang silbing asawa ni Chikia ay mayaman talaga? Hindi ako pwedeng masangkot ulit sa gulo. Dahil mawawalan din ako ng trabaho. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't kayo ang may gawa nito? Ano namang kinalaman ko sa inyo? Dapat nga ang wall of the store ninyo ay matagal nang pinasara. Tara na. Sa loob ng 20 minuto, pag di pa kayo kusang umalis, ipapanambot ko na kayo sa pulis. Mr. Yao, hindi po ba pwedeng pag-usapan muna natin? Panindigan nyo ang ginawa ninyo. Mr. Yao, pagkatapos mo dito, mag-report ka kay Mr. Gu. Mauna muna kami ng misis ko. Pasensya na talaga dahil sa gulo kanina dito sa store namin. Lahat ng gusto nyo sa mall namin ay sagot ko na. Pangbawi ko na sa gulo na nangyari sa inyo. Mamili lang kayo. Mr. Yao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Isa lang siyang hamak na assistant. Hindi naman kailangan na magkakagulo pa dahil sa kanya. Galing sa Hanging Group. Siya si President Gu. Ano? Naisip ko lang. Guyanzo, bakit pala takot si Mr. Yao kanina? Siguro kasi alam niyang malapit ako kay Mr. Gu. Natakot siguro siya na isumbong ko siya kay Mr. Gu kaya siya ganun. Ikaw ang sidekick ni President Gu. Parang si Batman may Robin. Basta masaya ka. Siyempre masaya ako. Basta masaya ka. Nakita mo bang mga mukha nila kanina? Parang babagsak na yung mga panga nila. Napahiya nga sila. Masaya ka ba dun? Siguro kasi dahil din sa ginawa niya sa akin noon. Hayaan mo na. Di ba mamimili pa tayo? Di ba sabi ko? Libre ko. Tara na. Chicken, pinahiya mo na naman ako. Maghintay ka sa akin. Ilang araw na din kasi yan nangyari, hindi ba? Ay, Chicken. Chicken, maupo ka. Chicken, ilang araw na din napapakita si Miss Zhang dito. Tanggal na ba talaga siya? Yes! Sabi ko naman, di ba? Ninakaw niya ang design ko. Nahuli nga siya mismo ni Mr. Gu eh. Ang bait talaga ni Mr. Gu. Si Miss Zhang kasi, kampante dahil sa posisyon niya, kaya siya ang design manager natin. Hindi ko na nga mabila ilan yung pinatanggal niya na intern. Tapos yung design mo, ninakaw niya pa pala. Tama. Narinig ko din yung mga dati niyang design ay di siya ang may gawa. Talaga? Nga pala, Chicken. Assistant ba talaga ni Mr. Gu ang asawa mo? Ang galing naman nun. Pero kakapasok niya lang sa trabaho. May partnership na tayo sa mga Gu. Tapos assistant niya ang asawa mo. Chicken. Huwag mo kami kakalimutan ha. Iba talaga si Chicken. Ano na namang magagawa niyo sa inyo? Mag-o-order ng take-out at pamigay sa inyo? Di ba tanggal ka na? Nagulat ka ba? Chicken. Nakakalimutan mo ata kung sinong boyfriend niya ay senior executive natin. Siya ang kanang kamay ni Mr. Gu. Hindi mo siya mapapalis basta-basta. Isang sabi na ng boyfriend niya, makakapasok siya sa hanging. Pero ayaw ko sa hanging. Kung nasa hanging ako,
Paano ako makakaganti sa'yo, di ba? Mag-isip ka. Anong sabi mo? Kalma. Ibigay mo na sa kanya. Nandito lahat ang project design ko. Ikaw nang bahala dyan. Sa mga susunod na araw, ibibigay ko pa rin sa'yo at ikaw lang ang magtatrabaho. Ano? Project mo to? Ba't akong gagawa? Chick yan. Tingin mo ba matutulungan ka ng walang silbi mong asawa? Sa harap ng mall manager, nagtatapang-tapangan siya. Makinig ka. Isang salita lang ng boyfriend ko ay pwedeng matagal ang asawa mo. Ginawa yan ni Guyanzo para tulungan ako. Hindi ko pwedeng palagang si Mizan. Hindi ko siya kayang mawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Naiintindihan ko. Mabuti. Galingan mo ha. Makinig kayo. Naghanda ng party ang boyfriend ko sa Imperial Hotel para i-celebrate ang pagbabalik ko sa Chancheng. Pwede magdala ng kamag-anak. Tulad ng walang silbing mong asawa. Kung hindi mo gugusto ang mangyayari. Chick yan. Sumusobra na siya. Ayos ka lang ba? Darling, yung party mamaya, dapat rin nandun ka. Si Chicken kasi, inapin niya ako palagi. Nang dahil sa kanya nang galit si Mr. Gu. Tulungan mo akong paganti sa kanila. Huwag kang mag-alala, darling. Siyempre tutulungan kita. Sige, bye. Chicken. Lagot ka sa akin ngayong bruha ka. Gusto ni Mizang na pumunta ng asawa ko sa party niya. Malamang ay may masama siyang binabalak. Pero, hindi ko rin siya pwedeng pigilan. Bahala na. Bakit nakasunod si Mr. Go kay Guyanzo? Para siyang boss. Nandito si Chikian. Umalis ka muna. Ang aga mo ata ngayon. May party ang department namin kaya maaga ang uwian. Party? Anong party? Welcome party ni Miss Zhang. Zhang? Di ba tanggal na siya? Hindi na tuloy kasi. Boyfriend niya ang senior executive. Tara na, hatid muna kita. Ninakaw niya design mo noon at tinangkin. Kung pupunta ka sa party niya mamaya, malamang may binubalak na naman siya. Mas mabuting di ka na lang tumuloy. Manager pa rin namin siya. Lahat ng nasa department namin ay pupunta. Kung di ako pupunta, baka sabihin na di ako nakikisama. Eddie, aapihin ako lalo. Kung ganun, sasama ako sa'yo. Gusto kong alamin ang binabalak ni Kuiming. Anong sabi mo? Wala. Gusto kong sumama para makilala ko din yung trimming na sinasabi mo. Tara na. Ayoko. May trabaho ka na din at ginagalingan mo. Ayoko naman kaabala sa'yo. Umangkas ka na lang kung hindi malilate ka. Aapin ka nila, sige ka. Kumawa ka na mabuti. Teka, dito ang daan. Mauna ka muna, susunod ako agad. Miss Zhang, ang ganda ng kwintas mo. Siguro mamahalin yan. Ganon ba? Ang kwintas na to ay bigay sa akin ng boyfriend ko. Si Miss Rina ang may gawa nito. Pero hindi ko talaga alam kung magkano to. Miss Rina? Siya ang best jewelry design sa buong mundo. Malamay sobrang mamahalin yan. Miss Zhang, narinig ko ng boyfriend may galing sa marketing department ng hanging. Malapit din na siya kay Mr. Gu. Victim yung boyfriend mo, Miss Zhang. Chicken, nandito ka na. Nandito na bala sa department natin? Wow, ang ganda naman ang suot mong pulseras. Maganda diba? Maganda nga. Wedding gift yan sa akin ng lolo ng Mr. ko. Oh. Maganda din ang kulay. Parang imperial green. Parang ano? Hoy mga pulube, anong imperial green bracelet? Ordinaryong bracelet lang naman to. Hindi naman ito imperial green. Tama ka dyan.
Paano mo naman maa-afford ang mga mamahaling bagay? Hindi mo kayang bilhin. Peke lang yung suot mo, chicken. Isa ka lang pulog mapagkunwari. Diba, normal ka lang naman sa office? Hindi ko inaasahan magyayabang ka dito sa party. Hindi naman ako nagyaya. Anong ginagawa mo? Akin ang bracelet ko. Bakit ba? Akin ang bracelet ko. Bakit ba? Peke lang naman tong bracelet mo. Bakit ka ba nagagalit? Tabi-tabi mo lang ba ito nabili? Sa Changi ba? Ang bado ng pagka-green. Halatang pike. Mahirap lang talaga si Chicken. Bagay sa kanyang basurang bracelet na yan. Mizang, sumasobra ka na. Sumasobra? Hindi naman ako sumasobra ha. May gusto pa nga akong gawin eh. Gusto mong malaman? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ay hala, nasira. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka ito ginagawa? Kita mo na. Peke lang kasing bracelet mo. Binili lang niya ng walang kwenta mong asawa sa bangketa. Mag-sorry ka. Ano? Sabi ko mag-sorry ka. Ay! Chicken! Diba pinatanggal mo ko kay Mr. Gu? Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Tapos ngayon magsusorry ako sa'yo? Walang ba yung sampal ko? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Nasira yung bracelet na binigay sa akin ni Lolo. Pasensya na talaga. Ang mahalaga, ayos ka. Sino ang sumira sa bracelet na to? Ako ang sumira. Ano naman? Napulot mo lang naman yan sa basurahan. Bakit naman siya manalagot? Sinira niya, kaya dapat niyang bayaran. Peke lang naman yung bracelet. 200 yuan. Sapat na ba yan? Alam mo ba kung magkano yung bracelet? 80 million. Anong sinasabi mong 80 million? Gusto mo magbayad ako ng 80 million para sa peking bracelet na nabili mo? Ang bracelet na to ay ang Ice Type Imperial Green. Nasa 10 lang ang ganito sa buong mundo. May nakabili nito sa isang auction kailan lang. Nabili niya ito sa halagang 200 million. 80 million lang hinihingi ko sa'yo. Dahil kasamahan ka ng asawa ko, mabait pa ako sa presyo na binigay ko sa'yo. Miss Zhang, magbayad ka na. Hindi dahil sabi mo 80 million ay totoo na. Ang ganyang Ice Type Imperial Green na bracelet, si Mr. Gu lang ang nagmamayari niyan dito sa hanging. Siya lang ang may ganyan sa bahay niya. Kung ganun, ba't di mo nalang sabihin na ikaw si Mr. Gu? Kahit na hindi ako si President Gu! Bakit ka nandito? President Gu! Bakit ka nandito? President? Siya ang president? Mr. Choi! Ikaw pala yan. Wala dito si President Gu dahil may inaasikaso siya. Kaya bilang assistant niya, pagkatapos ko sa trabaho ay dumiretso ko dito para samahan ng asawa ko. Nagugulahan ako. Nalito lang ako. Kaya nga sinasabi ko, itong si Chicken, di ko na mabila kung ilang babae pa ang hinaapi niya. Kaya imposible na mapalit siya kay President Gu. Darling, inaapi nila ako. Ipagtanggol mo ko sa kanila. Paano ko naman maaapi ang assistant ni Mr. Gu? Baka naman wala lang yung nangyari. Tinira ni Miss Zhang ang bracelet ng asawa ko. Ayaw niya ding bayaran. Ano? Sinungaling nga kayong dalawa eh. Para lang sa basurang bracelet ng pagbabayaran nila ako ng 80 million? Anong tipong bracelet? Anong tipong bracelet? Hindi yan 80 million. Ordinary yung bracelet lang to. Ano namang 80 million to, diba? To ang... Ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa tumatawag ng pulis? Parang madamputat ng walang hiyang dalawang to. Panayim ka! Sherming, nababawal ka na ba? Ang bracelet na to, nagkakahalaga ng 100 million! Ano? Ito? Paano nangyari yun? Mahirap lang sila. Assistant lang siya. Paano siya nagkaroon mamahal ng bracelet? Oh my God. Chicken. Ay hindi lang basta assistant, kundi mayaman din. Guyanzu, sumusobra ka na. Anong 80 million? Tapos 100 million? Ang mahal naman ata nun. Hayaan mo na siya magbayad ng totoong presyo nito. Pag nalaman nilang totoong presyo nito, paano kung kaso niya tayo ng fraud? Hindi pwede. Chikian, patawarin mo ko.
Nagsinungaling ako sa'yo dati. Sa totoo lang, Hindi ka ordinaryong tao lang. Ikaw ay nangawalang anak ng mayamang negosyante, hindi ba? Alam kong gusto mong gumanti para sa akin, pero magpakatotoo na lang tayo at huwag magsinungaling. Ayaw mo namang maging masama sa tingin nila, hindi ba? makakahanap ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo. Tama ka. Nag-usap na kami ng asawa ko. Hanggat magpapaumanin kayo ng maayos, hindi nyo na kailangan magbayad ng malaki. 800,000 na lang. 800,000? 800,000? Pero hindi lang naman ang savings ko. Dali na. Kung ayaw ni Miss Zhang magbayad ng 800,000, edi yung 80 million na lang. Shit, Ken. Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya. Magbabayad na ako. Transfer mo sa account ng asawa ko. Ang pera ko ay pera niya din. Ah, ang cute nila. Hindi lang gwapo at payaman. Sobrang bait pa. Nakakaingit naman. Asawa ko. Yung code mo. Totoo nga. 800,000 talaga. Makinig ka. Hintayin mo ako sa labas. Bilisan mo! Mr. Gu, assistant Gu. Miss Chi, pasensya na sa nangyari kanina. Ako na ang humihingi ng pasensya para sa girlfriend ko. Okay lang. Wala yun. Mr. Choi, bantayin mo ng maigi ang girlfriend mo. Pag dun pa lang, di mo magawa ng maayos, pagdududahan ka ng kakayahan mo sa trabaho. Opo. Ayokong may ibang makakalam kung sino ako, okay? Opo, naiintindihan ko. Kayong lahat, pasensya na, kumain at magsaya na tayo. Lahat ng pagkain ay libre ko, ang party ay sisimulan na natin. Mr. Gu, mauna na po ako. Ganun ba talaga pag mataas ang posisyon sa kumpanya, masyadong magalang? Takot ata siya sa'yo. Alam mo ba kung bakit natakot siya sa akin? Hindi. Kasi ako ang Robin ni Batman. Chikian. Salamat. Kian. Ang swerte mo naman masyado sa asawa mo. Gwapo na nga, responsable pa. Tama ka dyan. Hindi pa nga ako tapos kumain pero busik na ako sa inggit. Kung asawa ko yan, magpapabalot din ako ng hipon mo. Huwag niyo na kaming asarin. Normal lang na gawin ko to. Nga pala, ito ang unang pagkakataon na nakilala ko kayo. Mag-toast tayo. Salamat nga pala sa pag-aalaga kay Chikian. Cheers! Cheers! Gusto ko pa namin makilala lalo. Lumabas pa tayo ng madalas. Trimming, ano bang problema mo? Ang sabi mo tutulungan mo akong mahigali sa kanila? Hindi lang sa di ako nakaganti sa kanila. Nawala pa ako ng 800,000. Huwag kang na sumigaw! Makinig ka sa akin. Simula ngayon, huwag mo na silang awayin. Si Assistant Gu at Miss Che hindi dapat inaapi. Naiintindihan mo ba? Gusto mo bang maging mabait ako sa kanya? Nababawi ka na ba? Manahimik ka nga. Maghiwalay na lang tayo kung di ka makikinig. Idadamay mo pa ako. Shit yan. Kaya ko na to. Oo na, alam ko. Ba't ayaw mo maniwala? Oo na, niniwala na ako. Dahan-dahan. Sabi ko naman sa'yo dahan-dahan lang sa pag-iinom pero di ka naman nakikinig. Masaya kapag madami kang nainom. Ano bang ginagawa mo? Tinutulungan kitang alisin ang sapatos mo. Goyanzo, Ano yun? Nandito lang ako. Goyanzo, Hmm? ang pogi-pogi mo talaga. Talaga ba?
Bakit parang gusto mo kong halikan? Chick yan. Alam mo bang pinagsasabi mo? Oo naman. Gawin na natin. Kung gusto mong gawin natin, pagbibigyan kita. Pero huwag kang magsisisi. Pero, tulog ka na agad? Sige na nga. Good night. Go, Yanzo! Bakit? Ano nangyari? May nangyari ba? Nangyari ka, no? Ano kasi? May nangyari ba sa atin na hindi dapat mangyari? Gusto mong malaman kung may nangyari sa atin? Hindi naman sa ganon. Iba na kasi yung suot ko na damit. Pasensya na po sa abala. Salamat. Wala lang yon. Normal lang na paminsan-minsan lumabas kayo mga kabataan. Painamin mo na lang siya ng marigamgam na tubig para mahimasnasan. Alaga mo lang mabuting asawa mo. Huwag kang magalala. Walang nangyari sa atin. Ang damit na suot mo hiniram ko lang sa kapitbahay. Siyang nagpalit sa'yo. Bumangon ka na dyan. Papalala ko lang pala. Ikaw ay late na. Ano? Hindi pwede. Hello? Sino to? Yanzo. Nakabalik na ako. Tara na, late na ako. Anong problema? Ang aga pero nakasimangot ka. Wala to. Tara na. Tara na, late na tayo. Mr. Gu, 3 taon na nakalipas na niyaya mo si Miss Yu ng kasal. Pero pumunta siya sa abroad at pinakasalan niya si Charles. 1 buwan na nakalipas, nagdeklara si Charles ng bankruptcy. Nakipag-divorce si Miss Yu sa kanya. Itong nakaraang taon, nakaasa lang ang mga Yu kay Charles. Ngayon na bankrupt na si Charles, naghihirap na ang pamilya Yu kaya siguro bumalik siya. Bumalik siya dito para tulungan ang pamilya niya. Hello, Lolo. Yuanzo. Ang babaeng galing sa pamilya Yu. Nakabalik na siya. Alam mo ba ito? Opo. Yuanzo, may asawa ka na, hindi ba? Huwag mong gayahin ng mga babaero na may tinatago. Dapat ay ayusin mo ito agad. Lolo, kilala mo po ako. Ganon tipo ba ako sa tingin mo? Kung pagsabihan mo ako ng ganon parang si Chikyan ang apo mo at hindi ako. Si Kian ay para ko na rin totoo nga po. Makinig ka. Ayusin mo ang gulo na to kaagad. Huwag mong hayaang magkasakitan pa kayo. Oo na po, Lolo. Huwag ka na po mag-alala. Mr. Gu, yung bodyguard na inutusan natin na bantayan si Madam, nag-report na magkasama si Miss Yu at ang asawa mo. Sundan natin sila. Makinig ang lahat. Ito si Yu Shi o Miss Yu. Anak siya ng pamilya Yu. Sikat siya na designer at niya ng kooperasyon sa atin. Palakpakan natin siya.
Hello po, Miss Yu. Galing ako sa design department. Ako si Zanker. Fan na fan mo ko. Ikaw si Chicken, hindi ba? Hello po, Miss Yu. Kinala mo ko? Oo naman. Nakita ko yung design mo kailanman. Maganda ang gawa mo. Manager Zhao. Gusto ko sana si Chicken ang maghanda ng project na gagawin ko. Ako? Miss Yu, salamat po sa tiwala sa trabaho ko. Tingnan mo. $1 million contract? Basta ba iiwan mo si Yuan Zhou? Mapapasaya ang 1 milyon. Teka, ano? Magpapakilala ko ulit. Ako si Yushi, fiancé ni Guyan Zhou. Halika na, bilisan mo! Kakabalik lang ng ex mo pero nang gulo agad. Siguradong malaking away to. Fiancé? Tama ka dyan. So nandito ka para kay Guyan Zhou, hindi dahil nagaganda ka sa design ko. Design? Hindi ba 3rd year lang kinaya mo sa isang bulok na stage college? Bakit mo naman naisip na magugustuhan kong design mo? Nandito ako para sabihin sa'yo na may relasyon kami ni Yuan Zhou noon. May hindi lang kami pagkakaintindihan. Ganun ba, Miss Yun? Pero nasabi ko na sa mister ko na wala akong pake sa mga ex niya. Kaya bakit ko siya ipagpapalit sa marami mong pera? Kulang pa ba? Magkano? Ikaw na magsulat. Miss Yu, hindi ko alam sa iyong mayayaman pero tingin mo ba mabibili ang lahat ng pera? Para sa akin, hindi lang basta bagay si Yuan Zhou na pinagbibili. Kung gusto mo ng divorce, sige ba? Pero gusto ko siya mismo ang magsabi. Kaka ako papayag. Matapang ka pala. Chicken, pinag-imbestigahan kita. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kasana di natuloy dahil di ko mahal ang ex mo. Ang lola mo naman ay may malubang sakit at nasa ospital. Ang sinasahod mo dito ay pangbayad mo sa ospital sa nurse. Ang pera na to, sigurado ka bang ayaw mo? Sigurado siya. Sinaptan ka ba niya? Yenzo, nakita din kita ulit. Walang dahilan para magkita pa tayo. Yuanzo, alam ko nagkamali ako sa'yo dati. Pero pinilit lang ako nila mama. Ayaw kong iwan ka. May problema yung pamilya namin. At handa na akong maging asawa mo. Pwede bang ayusin natin? Babawi ako sa'yo. Di ba wala kang pakialam sa akin noon? Kahit nung inatake sa puso si Lolo. Simula nun, nawalan din ako ng pakialam sa'yo. Makinig ka. Huwag mo nang guluhin ulit ang buhay ko. Kung hindi, i-report kita kay Mr. Gu. Pwede niyang i-pull out lahat ng investments ng pamilya mo. Mr. Gu? Hindi naman siya. Tama. Bilang assistant ko, para ko na rin totoong pamilya si Assistant Gu. Mahalaga din sa akin na maayos ang buhay niya. Kapag pumilit ka pa, Miss Yu, isipin mo na lang ang mangyayari. Paano na lang ang pamilya mo? Salamat, Mr. Gu. Mauna na po kami ng asawa ko. May gagawin pa po kami. Tara na. Teka lang. Diyan ka lang. Miss Yu, nakita mo naman siguro ang relasyon ni Mr. Gu at Mrs. niya. Masaya sila at mabuti. Kapag pinagpatuloy mo to, paano ang pamilya mo? Hindi mo gugustuhin magalit si Mr. Gu. Tinatakot mo ko? Basta pinapasabi ni Mr. Gu, Miss Yu, mag-ingat ka. Ikaw? Ikaw si Yushi. Ano nangyari sa inyo? Ex ko siya. Muntik na kami ikasal. Pero bago pa kami kasal, nagkaproblema ang pamilya namin. Parang wala lang sa kanyang nangyari kay Lolo. Umalis siya at di natuloy ang kasal namin. Nagpakasal siya sa mayamang matanda sa abroad. Matanda? Tama. Pero nalaman ko na bankrupt yung matandang yun kaya iniwan niya ito. Tulad ng paano niya ako iniwan nun. Asawa ko. Hindi mo ako iiwan, hindi ba? Ha? Tinago ko yun sa'yo.
Nagkamali ako. Natakot lang ako na baka magalit ka. Pero mag-asawa na tayo, wala na siyang magagawa pa dun. Mas gusto ko pang ayusin yung sa atin kaysa ayusin yung sa amin. Wala naman ako sinasabing di kita papatawarin. Ano? Ang sinasabi ko, pinapatawad na... Ano yun? Ano ka ba? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Bakit ka nandito? Gusto mo siya? Bakit ayaw mo magayos tayo? Yushi, hindi ka pa matapos? Go, Yanzo. Magkakakilala na tayo simula bata pa. Akong fiancé mo. Mas pipiliin mo to, walang maayos na pinag-aralan, at mahirap ang pamilya. Bakit siya pa? 3 taon na nung pumunta ka sa ibang bansa. Pinutol ko na din ang ugnayan ko sa'yo. Bakit mas pinili ko siya kaysa sa'yo? Bakit naman hindi? Isa pa, si Kian ang asawa ko. Respetuhin mo relasyon namin. Respeto? Ang mga katulad niya ay pang-maid lang sa bahay. Hindi siya nababagay sa'yo. Ganon? Yes, you. Hindi ba't ikaw ang anak ng mga you? Sikat ka din na designer. Mukhang matino ka din naman ng babae. Bakit kailangan mo pang maghabol sa asawa ko? Manahimik ka! Sino ka ba sa'yo na akala mo? Hindi ka nga ng babae na tumabis sa tabi niya. Sino ka para pakialaman ng buhay ko at kung anong dapat sa akin? Hindi mo ba alam na sobrang layo mo sa asawa ko? You and Zoe. Gusto mo siya hindi ba? Bakit ayaw mong sabihin sa kanya ang totoong pagkatao? Totoong pagkatao? Na hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala yun. Huwag kang makinig sa kanya. Tinatago niya to sa'yo. Siya ay... Yushi, tama na yan! Wala kang karapatan na pakialaman ng buhay ko. May asawa na ako. Kaya sana'y huwag mong guluhin ang mga buhay namin. Mahiya ka din sa sarili mo. Tara na. Go, Yanzo! Go, Yanzo! Go, Yanzo! Go, Yanzo. Sabi ni Yushi na may kinatago ka sa akin. Alam mo yung pinakaayaw ko? Yung mga sinungaling. Alam mo yung pinakaayaw ko? Yung mga sinungaling. Hindi, wala akong tinatago sa'yo. Talaga? Oo naman. Buti naman. Sa susunod, kahit ano pang mangyari sa atin, huwag kang magsisinungaling sa akin, okay? Patawarin mo ako. Hindi ko pa alam paano sabihin sa'yo ang totoo. Hindi ako magsisinungaling pa sa'yo ulit. Oh, sige. Kung ganun, pinapatawad na kita asawa ko. Pero, huwag mo na ulitin, okay? Hindi sapat ang sorry lang. Kaya dapat, ilibre mo ako ng crayfish. Crayfish? Tara na. Ano ba? Halika na. Bakit hindi ka pa kumakain? Hindi pa ako nakakain ito. Hindi ka pa nakakain ito? Hindi. Matagal na ang huling kain ko nito. Kawawa ka naman. Pero masarap ang crayfish na dito. Siguradong magugustuhan mo to. Kain na tayo. Wow, ang sarap talaga. Hindi ka marunong magbukas, ang tagal na siguro ng huling kain mo nito. Kaya di ka marunong. Heto. Ang sarap. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo masarap. Favorite ko to eh. Go, Yanzo. Mas gugustuhin mong makasamang babaeng to.
kaysa sa akin. Tigil. Malilit na ako, bye. Teka lang! Asawa ko! Bakit ka nandito? Nakalimutan mo yung baonan mo. Ah, salamat. Kainin mo to ng mainit mamaya. Iinitin ko to mamaya. Yuanzo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Wala na tayong kailangan pag-usapan. Kung ayaw mong malaman ni Chicken ang totoong pagkatao, sumunod ka sa akin. Asawa ko, may pag-uusapan lang kami tungkol sa trabaho. Kumain ka na muna. Ah, sige. Ang sabi sa akin ni Trini, tigilan ko ang panggulo kay Chicken at ang wala niyang silbing asawa. Nagkakakilala din sila ni Missy. Posible kayang galing talaga siya sa mayamang pamilya. Ano bang gusto mo sabihin? Guyenzo, alam ko namang hindi mo talaga gusto si Chicken. Napag-alaman ko, nagkinasalan kayo dahil gusto ito ng lolo mo. Hindi ka nagkusang loob. Kung hindi, dapat sinabi mo na sa kanya na ikaw si President Gu. President Gu? Siya si President Gu? Ano namang kinalaman mo sa amin? Kung tungkol dito ang pag-uusapan natin, aalis na ako. Teka lang. Ienzo, 3 araw mo lang ngayon. May party na hinanda ang pamilya ko. Makakadalo ka ba? Bakit naman ako dadalo? Ang pamilya namin ay may malaking problema ngayon, kaya kinakailangan namin ng tulong mo. Kapag nandun ka, dadami din ang dadalong businessman. Pakiusap, tulungan mo kami, pangako. Hindi ko na kaya guguluhin politics, Chicken. Totoo ba yan? Hindi ba tag-desisyon ka na? At wala na akong magagawa doon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay paano mo tutulungan ang pamilya ko. Sige, pero dapat ay sumunod ka sa usapan natin. Lumabas ka na dyan. Miss you. Mabuti at narinig mo kami. Napag-alaman ko na ayaw mo din pala kay Chicken. Gawin mo to. 3 araw mo lang ngayon. Dapat ay mapipilit mo siyang dumalo sa party ng pamilya ko. Kapag nagawa kong plano ko, pareho nating makakamit ang inaasam natin. Masayang kooperasyon, Miss you.